manana sa ating banal na misa. Tumayo ang lahat para sa Regina Coeli. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo, na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi Wee. Ako'y maghahanda ng daan, alang-alang sa aking bayan, darating ang bayan ko. Mula sa bawat sulok ng mundo, sa oras ng pagliligtas, lilingapin kong bayan ko. Ibabalik bayan, di ka na maalipin. Ako'y maghahanda ng daan, alang-alang sa ating bayan, darating ang bayan ko. Mula sa bawat sulok ng mundo, bawat sulok ng Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon at ngayon ay nakaluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukong nanak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nang mga kasalanan ng mundo, naharap ka sa
kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na narito sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at nagkataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami ay panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Bababa sa kanila ang banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan
pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuo. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli Dahil sa handog niyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kapakanan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang.
at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at sa nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayong lahat sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sabihin nyo nga po, pag-akyat sa langit. Matapos ang 40 araw nang si Jesus ay muling mabuhay. Opo, 40 days na ang nakalipas. Ang bilis, ano? 40 days lang makalipas nang magdiwang tayo ng Easter Sunday o
o ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, aakyat si Jesus sa langit. At yan ang kapistahang ating ipinagdiriwang. Merong 3 aral na itinuturo sa atin ng mga pagbasa tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit at kung paano ito magiging totoo sa atin. Paano magiging totoo? Una, sa ating unang pagbasa, ikinuwento ang naganap bago ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa isang aklat, binalikan lahat ang mga mabubuting ginawa ni Jesus simula pa noong una hanggang sa kanyang pagpapaalam sa kanyang mga alagad. No? Binalikan lahat ng magagandang ginawa ni Jesus, lahat ng mabubuting ginawa ni Jesus. Binalikan. Sa makabagong panahon, ang tawag natin dito, yung aklat kung saan nakasulat lahat ng mabubuting ginawa ng tao, ang tawag natin doon ay biography. No? Nakarinig nyo na po ba yun? Yung biography, di ba yun yung aklat noong tao na yon na nagkukwento ng kanyang mga mabubuting ginawa, ng kanyang legacy, ika nga. Di ba? Yun yung biography. At yun yung nangyari. Bago umakyat si Jesus sa langit, binasa sa isang aklat lahat ng magaganda, lahat ng mabubuting nagawa ni Jesus mula noong una hanggang bago siya umakyat sa langit. At habang nagpapaalam si Jesus, unti-unti siyang umakyat sa langit at naiwang nakatingala ang kanyang mga alagad. Ang ganda siguro nung gano'n, ano? Yung bago matapos ang ating buhay dito sa mundo, no, merong magsasalita tungkol sa atin, sa lahat ng ating mga nagawa sa mundo. Di ba ginagawa natin yon? No? Kailan natin ginagawa yon? Kapag merong patay. Anong tawag natin doon? Eulogy, di ba? Anong sinasabi sa eulogy? Yung bang mga utang mo? Di ba? Hindi naman. Anong sinasabi sa eulogy? Yung nagawa mong masama? Di ba hindi? Anong sinasabi doon? Yung mga mabubuti, binabalikan lahat. Sinasariwa. Di ba? At maganda rin tignan, no? Kung tayo'y aalis na dito sa mundo, ano kayang mababalikan tungkol sa atin? No? Hello? Napapaisip po ba kayo? Nakakahiya yung nawala ka, wala na ring nasabi tungkol sa'yo. Pero mas nakakahiya yung nawala ka, ang sasabihin, "Ay, salamat, wala na siya." Ay, mas nakakahiya yun. Mas nakakahiya yun. Kaya maganda, no? Mag-ipon na ng magagandang ginawa. No? Gumawa na ng magagandang bagay na pwedeng balikan pag tayo'y nawala. No? Yun ang maganda dun eh. No? Bago inakyat si Jesus sa langit, si Jesus, binalikan lahat ng kanyang magagandang ginawa. At saka siya umakyat sa langit at iniwan ang mga alagad na nakatingala sa kanya. Sadyang mahirap magpaalam sa isang taong naging mabuti simula noon hanggang huli. Di ba? Ang hirap magpaalam sa taong ganon. Yung nakasanayan mo na laging andyan, naging mabuti sa'yo, tapos isang araw mawawala. Mahirap tanggapin yung paglisan ng taong minamahal mo at kinasanayan mo na makasama ng matagal. Ganito ang naramdaman ng mga alagad ni Jesus. Kumbaga, inidolo nila si Jesus.
Sinundan nila si Jesus. Sila'y mga alagad kasi binigay nila ang kanilang buhay kay Jesus. Dahil maganda naman ang nagawa ni Jesus. Mabuti naman ang naging dulot ni Jesus. Marami silang karanasang mabubuti kay Jesus. Pero ang magandang makita dun sa nangyari, habang unti-unting umaalis si Jesus, umaakyat sa langit, naiwang nakatingala ang mga alagad. Sabi nyo nga po, nakatingala. Ganito ang mga taong tinitingala. 'Di ba? Inaalala ang mabubuting ginawa. Sino yung mga tinitingala natin? Yung mga taong mapagmahal. Yung mga taong may malasakit. Yung mga taong maunawain. Yung mga taong mabubuti. Hindi ba? Meron po ba kayong mga tinitingala? Hello? Meron tayong tinitingala. Sino yung mga taong mabubuti? Di ba yung mga santo? Di ba? Tinitingala natin sila. No? Kasi mabuti yung nagawa nila. Di ba? Hinahangaan natin, tinitingala kasi meron silang nagawa't na dulot na mabuti. Yan yung mga tinitingala. Sila yung mga matataas ang pagtingin natin sa kanila. At ang kanilang mabubuti at magagandang katangian ang nagdala sa kanila sa langit. Gusto ko itanong, sino ang tinitingala ninyo? Hello? Wala? Ha? Sino po ang tinitingala ninyo? Anong klase ng tao ang tinitignan ninyo ng mataas? Sa panahon ngayon, tila nasusubok tayo. Gusto kong subukin at malaman anong klaseng tao ang tinitingala ninyo. Nakakakilabot kung paano tinitingala ng iba yung mga gumagawa ng masama. Hello? Ha? Paano namamayagpag? Paanong nananalo at naluluklok sa pwesto? Gayong wala namang nagawang maganda. Wala namang nagawang mabuti. Hello? Oh, magandang tignan yan. Magandang tanungin. Ano bang nadulot? Magtago, Father. Yan ang mga tinitingala. No? Paano nasusuportahan yung mga ganyan? No? Nagtatago. Hindi marunong humarap. No? Hello? Sino ang mga tinitingala natin? Ang dali sabihin, Father, yung mga mabubuti. Ang dali sabihin, yung mga magagaling. Pero, yun ba? Ang totoong tinitingala? Ano na bang klaseng pag-iisip mayroon tayo? Paano na ba tayo magpahalaga ng tao? No? Kaya, maganda no? Nababalikan natin ito. No? Ano ba? At sino ang ating tinitingala? Ito ang unang aral na itinuturo sa atin. Tinitingala ang isang taong narating ang langit. Kung wala namang nagawang mabuti, kung hindi niya kayang marating ang langit sa kanyang ginagawa, bakit natin titingalain? Hello? Mga nanay, mga tatay, magising. Imulat ang mata. Sino ang inyong tinitingala? Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, pinapaalala sa atin ni San Pablo ang pagtatagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. No? Si Jesus pinagtagumpayan ng kasalanan at ang kamatayan, muli siyang nabuhay. No? Paano niya napagtagumpayan ng kasalanan? Aba, nung tinukso si Jesus, nagpatalo ba siya? Hindi. Nilabanan niya ang tukso.
nung pinatay si Jesus, di ba? Hinarap niya ang kamatayan at sa huli, napagtagumpayan. Kaya nga, siya'y muling nabuhay. Kaya siya naluklok sa kanan, sa kaharian ng Ama sa langit dahil pinagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Take note, nilalabanan ang kasalanan, hindi sinusuportahan. Ulitin ko po, ang kasalanan nilalabanan, hindi sinusuportahan. Hindi tinatago at mas lalong hindi dapat tinatakasan. Hello. Malinaw po yun? Sana malinaw na sa atin yun. Sana namumulat tayo na yung may ginawang kasalanan, no? Hindi dapat yan sinusuportahan. Ano dapat? Labanan. At totoo nga na ang pag-iwas sa kasalanan at pagtatagumpay sa anumang nakamamatay ng kaluluwa ay maghahatid sa tao sa kalangitan. Yan. No? Tayo, may mga kasalanan din. Tayo, may mga tukso din. Pero ang mga to, dapat nating labanan. Dapat natin tong iwasan. Hindi lang ako tumutukoy sa kasalanan ng iba. Magandang tingnan yung kasalanan nating pansarili. Yung mga nagagawa natin sa susunod, iiwasan na. Kapag nagawa na sa susunod, lalabanan na. Kaya hindi lang sapat ang gumawa ng mabuti at nagpapamalas ng kagandahang loob para ang tao ay mapunta sa langit. Anong kailangan? Iniiwasan, nilalabanan ang kasalanan at anumang pumapatay sa kaluluwa. Gusto ko pong tandaan ninyo ito. Ang pagkampi sa makasalanan ay pagkonsinti sa kasalanan. Ang pagkampi sa makasalanan ay pagkonsinti sa kasalanan. At kailanman hindi ito mapapalitan ng basta lang na kabutihan. Maraming ganun, no? Yung nagnakaw, pero sige na nga, magbibigay na lang ako, magdo-donate na lang ako. Ha? Hindi mo mababawi yung pagbibigay sa nagawa mong pagnanakaw. Hindi. Hindi mo mababawi yung nagawa mong pagmumura. No? Madalas ganyan tayo, di ba? Pagkatapos mong paluin yung bata, murahin yung bata, anong gagawin? Bigla kang babait. Nung mahimasmasan ka na, nung ma-realize mong mali ang ginawa mo, anong gagawin mo? O sige na, kain na. Huwag ka na umiyak. Ganun lang ba yon? Mga nanay, ganun ba yon? Hindi mo mapapalitan yun. Ha? Minura mo eh. Pinalo mo, tapos ganun, kakain na lang tayo, babawi ka ng ganun. Hindi. Anong dapat? Iwasan, layuan, labanan ang kasalanan. At yan ang tinuturo sa atin na ikalawang aral na ang nakakaakyat sa langit ay yung hindi lang gumawa ng kabutihan, kundi pati ang umiwas sa kasalanan. Pangatlo, sa ating ebanghelyo naman, tinuturo sa atin ang pagnanais na makaakyat sa langit. Gusto nyo bang umakyat sa langit? Hello. Gusto ko munang tanungin kasi baka naman hindi, napapagod lang akong mag-homily. 'Di ba? Kung wala naman pala kayong gustong puntahan, kung di nyo naman pala gustong puntahan ng langit, sayang lang ang aking sinasabi. Hinihimay-himay ko pa ito. No? Ayaw nyo naman pala. Gusto nyo ba? Yan. No? Sa mga gustong umakyat ng langit, sa mga nagnanais makaakyat sa langit, sinasabi ng ating ebanghelyo, may kaakibat itong misyon. May kaakibat na misyon. At ito ang turuan ang lahat ng tao na sundin ang utos
ng Diyos. Yan ang ating misyon. Ipakilala ang Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. Isabuhay ang utos ng Diyos. At ganito ang nangyayari nang pumunta ang 11 alagad ni Jesus sa isang bundok sa Galilea. Bago umakyat si Jesus, ibinilin niya sa kanila na humayo sila at gawing alagad ang lahat ng bansa. Para sa mga alagad ni Jesus, ang langit ay hindi destinasyon ng buhay, kundi isang misyon sa buhay. No? Yung iba, di ba? Papakabait na tayo para pumunta tayo sa langit. Ay, hindi yan destinasyon. Ito ay isang misyon. Sasabihin mo, magpapakabait na ako kasi gusto kong makapunta sa langit. No? Magpapakabait na ako kasi gusto ko ang langit. Kaya maraming gusto makarating ng langit. Pero kakaunti ang nakakaunawa na ito ay isang misyon. Kaya para marating ang langit, dapat gawin itong misyon sa buhay. Biruan nga natin ngayon hindi ba? Nararanasan natin ang napakainit na panahon. Tama ba? Mainit po ba sa inyo? No, 'di ba napakainit, no? Sabi nga, no, biruan, no, practice lang 'yan. Kaya magpakabait na. Practice 'yan. Kung ngayon naiinitan ka, ay sa impyerno mas mainit. Kung ikaw nagrereklamo ka ngayon, ang init, no? Ay, wala pa 'yan sa kalingkingan ng init sa impyerno. Kaya gawing misyon para tayo ay makasama ni Jesus sa langit. At walang ibang dahilan, walang ibang paraan, kundi ang sundin ang utos ng Diyos. Ipakilala ang Diyos. Mga kapatid, 3 aral ang tinuturo sa atin. Tulad ni Jesus, tayo rin ay makakaakyat ng langit. Una, mataas ang tingin sa mga nagsusumikap na makaabot sa langit. Kaya yung mga tinitingala natin, tignan mabuti. Dapat ba talagang tingalain? Meron ba yung mga yan nagawang mabuti? Pangalawa, nakakaakyat sa langit, hindi lang ang gumagawa ng kabutihan, pati na din ang umiiwas sa kasalanan. Hindi sapat ang paggawa ng mabuti. Kailangan umiiwas at nilalabanan ang kasamaan at kasalanan. At pangatlo, ang pagnanais na makaakyat sa langit ay may kaakibat na misyon. At ito ang ipangaral ang utos ng Diyos. Ngayong nalaman natin ang mga aral, isa na lang ang dapat nating gawin. Ano yon? Isabuhay, makita sa ating buhay. At tayo rin, sa huli, harinawa, makaakyat sa langit. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Ito Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nandun namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng pagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo na ambana, at tulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat
Sumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok mo sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Inapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Sa mga nasa labas at hindi makakalod bilang paggalang, lagay natin ating makamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluklukan sa anak mo ngayong upang makaparis naming tao sa piling mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa Catholic Communication Sunday. May kapwa ang sarili, dapat maingat ng pagsisilbi. At mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin may nabihirap at tandaan kanyang pamamahalang unang-unang atas ng kabanalan. Tumayo ang lahat. Maraming salamat po sa mga nag-alay ng sobre. Ang lahat ng ito ay aming magagamit para sa pagdiriwang ng Flores de Maria. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na naluklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krusay pinako, upang ang tao sa salay mahango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatayay nagtagumpay, at nagtagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay